Kawikaan, verse 2, 1 to 15. Anak ko, kung iyong tatanggapin ang aking mga salita at tataglayin mo ang aking mga utos, na ano pa iyong ikikiling ang iyong mga pakikinig sa karunungan at ihilig mo ang iyong puso sa pag-uunawa. Oo, kung ikaw ay dadaing ng pagbubulay at itataas mo ang iyong tinig sa pag-unawa, kung iyong hahanapin siya na parang pilak at sasaliksikin mo siya na parang kayamanang nakatago. Kung magkagayon, iyong maunawaan ang pagkatakot sa Yahweh at masusumpungan mo ang kaagaman ng Elohim. Sapagkat ang Elohim ay nabibigay ng karunungan sa kaniyang bibig, nang gagaling sa kaalaman at kaunawaan. Kanya'y ipinagtataglay ang matuwid na nanggagaling sa karunungan. Siya'y kalasag na nagsisilakad sa pagtatapat upang kaniyang mabantayan ang mga landas ng kahatulan at iingatan ang daan ng kaniyang mga banal. Kung magkagayoy, maunawaan mo ang katuwiran at ang kahatulan at ang karampatan, oo, bawat mabuting landas, sapagkat karunungan ay papasok sa iyong puso at kaalaman ay magiging ligaya sa iyong kaluluwa. Kabaitan at nagbabantay sa iyo, pagkaunawa at mag-ingat sa iyo, upang iligtas ka sa daan ng kasamaan sa mga taong nagsisipagsalita ng mga masamang bagay, sa pagbabaya ng mga landas ng katuwiran upang magsilakad sa mga daan ng kadiliman, na nagagalak sa mga pagsisigawa ng kasamaan at nangangaaliw sa mga karanyaan ng kasamaan. Ang mga liko sa kanilang mga lakad at mga suwail sa kanilang mga landas. Ang salita ng Yahweh. Sa kamay ko. Sirach chapter 2 verse 1 to 18. Verse 1. Son, when you apply yourself to the service of Elohim, stand in justice and in fear, and prepare your soul for temptation. Verse 2. Humble your heart and persevere. Incline your ear and accept words of understanding. And you should not hurry away in time of distress. Verse 3, endure steadfastly for God. Join yourself for Elohim. Join yourself to Elohim and persevere so that your life may increase in the very end. Verse 4, accept everything that will happen to you and persevere in the sorrow and have patience in humiliation. Verse 5, for gold and silver are tested in fire, yet truly acceptable men are tested in the furnace of humiliation. Verse 6, believe in Elohim, and He will restore your health and strengthen your way, and hope in Him. Observe His fear and grow old in it. Verse 7, you who fear the Elohim, wait for His mercy, and do not turn away from Him, lest you fall. Verse 8, you who fear the Elohim, believe in Him, and your reward will not be taken away. Verse 9, you who fear the Elohim, hope in Him, and mercy will approach you to your delight. Verse 10, you who fear the Elohim, love Him, and your hearts will be illuminated. Verse 11, my sons, consider the nations of men, and know that
Not one of them hoped in the Elohim and was confounded. Verse 12, for who has remained in his commandment and had been abandoned, or who has called upon him and yet he despised him. Verse 13, for Elohim is upright and merciful, and he will forgive sins in the day of tribulation, and he is the protector to all those who seek him in truth. Verse 14, who to the duplicitous heart and to the wicked lips and the hands that do evil, and to the sinner who walks the earth by two ways, who to the dissolute in heart, who do not trust Elohim, for as a result, they will not be protected by him. 16. Who to those who have lost endurance and who have abandoned upright ways and who have turned aside to depraved ways. Verse 17. And what will they do when the Elohim begins to examine them? Verse 18. Those who fear the Elohim will not be unbelieving toward his word, and those who love him will keep his way. Itong salita ng Elohim. Amen. Hosea 1 verse 10 to 11. Gayunmay ang bilang ng mga anak ni Israel ay magiging parang buhangin sa dagat na hindi natatakal o mabibilang man, at mangyayari na sa dakong pagsabihan sa kanila, gayo'y hindi aking bayan, sasabihin sa kanila, kayo'y mga anak ng buhay na Elohim. At ang mga anak ni Juda at ang mga anak ni Israel ay mapipisa at sila'y mangaghahalal sa kanilang sarili ng isang pangulo, at sila'y magsisisampa mula sa lupain, sapagkat magiging dakila ang kaarawan ng Jezreel. Amen. Hosea chapter 2 verse 2 to 23. Ang taksil na si Gomer, ang taksil na Israel. Pakiusapan mo ang iyong ina, pakiusapan mo siya, sapagkat hindi ko na siya itinuturing na asawa at wala na akong kaugnayan sa kanya. Pakiusapan mo siyang itigil ang pangangalo niya at tigilan na ang kanyang kataksilan. Kung hindi, huhubaran ko siya tulad ng isang sanggol na bagong singa. Gagawin ko siyang tulad ng disyerto, tulad ng isang tigang na lupa, at hahayaan ko siyang mamatay sa uhaw. Hindi ko kahahabagan ang kanyang mga anak, sapagkat sila ay ang mga anak ng pagkakasal. Ang kanilang ina ay naging taksil na asawa, at siyang sa kanila'y naglihi ay naging kahiya-hiya. Sinabi pa nga niya, susundan ko ang aking mga mangingibig na nagbibigay ng aking pagkain at inumin, ng aking damit at balaga, langis at alak. Dahil dito, haharangan ko ng mga tinig ang kaniyang mga landas. Paliligiran ko siya ng pader upang hindi niya matagpuan ang kaniyang mga landas. Hahabulin niya ang kaniyang mga mangingibig. Ngunit sila'y hindi niya maaabuti. Sila'y kaniyang hahanapin, ngunit hindi niya matatagpuan. Kung magkagayon, sasabihin niya, babalik ako sa aking unang asawa, sapagkat higit na mabuti ang buhay ko sa piling niya noon kaysa kalagayan ko ngayon. Hindi niya kinilalang ako ang nagbigay sa kanya ng pagkain buti, ng alak at ng langis. Sa akin nanggaling ang pilak at ginto na ginagamit niya sa pagsamba kay Baal. Kaya babawiin ko ang aking pagkain buti na aking ibinigay, maging ang bagong alak sa kapanahunan nito. Babawiin ko rin ang mga damit at balaban na itinakip ko sa kanyang kahubaran. Ngayon ilalantad ko ang kanyang kahubaran sa harap
sa harapan ng kanyang mga mangingibig. Walang makakapagligtas sa kanya mula sa aking mga kamay. Wawakasan ko na ang lahat ng kanyang pagdiriwang, ang mga kasayahan at mga araw ng pangilay. Gayon din ang lahat ng tinakda niyang pagstahan. Sasalantain ko ang kanyang mga ubasan at punong igos na sinasabi niya sa upa sa kanya ng kanyang mga mangingibig. Lahat ng iyan ay kakainin ng mga hayop at masukal na gubat ang kauuwian. Paparusahan ko siya dahil sa mga kapistahan na kanyang ipinagdiwang sa karangalan ni Baal. Nagsunog siya ng insenso sa mga Diyos-Diyosa. Nagsuot din siya ng mga singsing at alahas. Pagkatapos ay humabol sa kanyang mga mangingibig. At ako'y kanyang nililimot, sabi ni Yahweh. Ngunit masdan mo, siya'y muli kong susuyuin. Dadalhin ko sa ilang. Kakausapin ng buong gilid. Doon ay ibabalik ko sa kanya ang kanyang mga ubasan at gagawin kong pinto ng pag-asa ang dibis ng kaguluhan. Tutugon naman siya tulad noong panahon ng kanyang kabataan nang siya'y ilabas ko sa lupain ng Ehipto. At sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa at hindi mo na ako tatawaging aking Baal, sapagkat ipalilimot ko na sa iyo ang mga pangalan ng mga Baal at hindi na muling ipababanggit pa ang mga ito. Sa araw na iyon, alang-alang sa inyo, makikipagsundo ako sa mga hayop sa para, sa mga ibon sa kalawakan, sa mga nilikha sa lupa'y gumagapang. Aalisin ko sa lupain ang panig, ang espada at ang digmaan, upang kayo'y makapagpahinga ng matiwasay. Ikaw ay magiging aking asawa, magpakailanman, Israel. Magbubuklod tayo sa katuwiran at katarungan, sa wagas na pag-ibig at sa pagmamalasakit sa isa't isa. Ikaw ay magiging tapat kong asawa at kikilalanin mo ako nga si Yahweh. Sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, tutugunin ko ang panalangin ng aking bayan. Magkakaroon ng ulan upang ibuhos sa lupa. Sa gayon, sasagana sa lupain ang pagkaing buti, ang alak at ang langis. Ito naman ang katugunan sa pangangailangan ng Jezreel. Sa panahon din iyon ay ibabalik ko ang mga Israelita sa kanilang lupain. Kahahabagan ko si Lo-ruham at sasabihin ko kay Lo-ami, ikaw ang aking bayan, at tutugon naman siya, ikaw ang aking Elohim, ang pulong ng ating alahayan. Happy Sabbath. Welcome sa atong Torah discussion nining hapuna may igsoon. O naot na ang Elohim maghatag og paalam mo'y magpasabot kana sa matag usa nga magapaminaw sa atong topic na paghisgutan nining hapuna. Okay, Tagalog ay. Ang ating topic na pag-uusapan sa hapon ito ay ang anak nga nawala. Diba sa Tagalog to mga kapatid? Ang anak na nawala. At ang sikat na nito, pagpapasadula, yung prodigal son. Tama po ba? Napakahiwaga po ng kwento ito tungkol sa prodigal son. Marami pong nagbibigay ng insight, pangunawa, maraming nagtuturo kung ano ang kahulugan nito. At hindi isa o 10 beses nating narinig ito mula sa ating pinabibilangang sekta noon. Dahil ito'y popular sa mga drama-dramang gawain, lalong-lalo na sa ating mga kababayang Kristiyano. Ngunit ngayon po mga kapatid, ang Torah community ay magbibigay po ng insight tungkol sa prodigal son o kung sa Tagalog, anak na nawala. Simulan po natin, ito po'y matatagpuan
Ang usapin ito ay matatagpuan sa Lucas chapter 15 verse 11 to 32. Basahin po muna natin, bro. Lucas chapter 15 verse 11 to 32. Sinabi pa ni Yahawashi, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya na bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mga mamanahin ko. At hinahati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang aparte at nagpunta siya sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa pamamagitan ng mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon. Kaya siya ay nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga-roon at siya ay pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Elohim at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya ay nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pat natanaw na siya ng kanyang ama at ahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Elohim at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bibihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at bigyan ninyo siya ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y magdiwag sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan at sila'y nagdiwag. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi ito at malapit na sa bahay, narinig nito ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, Bakit? Anong may roon sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, sagot ng alila. Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan, ngunit sumagot siya, Pinaglilingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit minsan hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito, nalumustay ng inyong kayamanan sa masamang babae. Ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwag sapagkat patay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. Okay. Pasok tayo agad sa ating guide question number 1. Kasi po ay nabasa po at narinig po ninyo ang istorya. Kaya ang ating guide question number 1, ilan ba ang tao o karakter na nasa istorya? Pila ka tao ang nasa sibilanon ng igsoon? But amahan o do ka anak. Ikaw, ilan? So, kasi ko tanggal rin. Basis niyang tubag. Kaya ito yung buhatag pangtana. Kinsa na inyong gipangingalan. So, bro. Kinsa yung una na nakita niyo nga na. Mahan. Sino? Anak nga manghod. Manghod. So, unahan swata bro. Ang amahan.
Ama. Sunod. Ama. Ha? Muna? Patra? Sure mo, Patra? Ayun, ang Elohim. Sabot pa man na siya, muna ng amahan. So, Patra gyud ang babaeng kanday. Gasto niya yung kwarta sa mga babae. Ang babaeng bigaon. Patutot. Babaeng patutot. So, may 5 ka karakter ng igsoon. Mayroon po tayong nakita dyan sa istoryan, 5 tao o 5 personalidad na pinag-uusapan. Ngayon po mga kapatid, ang interested dito sino itong nawala. So yung bunso. Dahil ito'y Biblia at ito'y kwento sa kasaysayan ng tao, sino ito ngayon sa ating panahon na maituring na bunso o yung manghod ng sabi Bisaya? Ha? Israel. Ha? Ang Israelita. Kinsa man pangalan? Israel po. So, unahon na to, kung unahin po natin kilalanin base sa kasulatan kung sino ang Ama. So, base sa Matthew chapter 5 verse 16, Matthew chapter 5 verse 16. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. okay, yung Ama na tinutukoy dyan ay posibleng ay ang Ama na nasa langit. At alam natin, ang Amang nasa langit ay si Elohim, yung tinatawag na Yahweh, kung tawagin sa Hebrew sa alphabet na Yud-He, Waw-He, na binasa ito sa maraming pagkabasa. At sa Matthew chapter 5, verse 45, Matthew chapter 6, verse 1 to 8, ganun lang din po ang ano naman yan. Tumutukoy sa Amang nasa langit. At ang ibig pong ipakaintindi ay ang Elohim. So hindi na natin kailangan pagbasahin. Sabihin lang natin yung verse at yun ang patunay na dahil napakarami pong talata na tumutukoy na ang Ama na pinag-uusapan sa Biblia, kung ang Biblia ang ating tinitingnan, ay Amang nasa langit, which is yung may likha, si Abba. Dadako na tayo kaagad sa pinaka-main topic ng ating usapin natin pag-aaral. Ito, sino itong bunso? Ang dami pong mga pagtuturo tungkol sa talatang ito, tungkol sa istorya ito. Ikasabi, ang bunso ay ang mga Gentiles na magbabalik sa Elohim in the last days. Meron din nagsabi na ang bunso ay ang Israel. Ngunit mayroon din tumututol dahil ang sabi nila ay ang Israel ay ang paganay. Ngunit sa ating pong pag-uobserba at sa ating pagbabasa, kailangan po natin isa-isahin ang talata at kilalanin at alamin ang mga pangungusap dito, ang mga na sasabing mga pangyayari upang mag-lead sa atin, dalhin tayo doon sa ating hinahanap na kasagutan. So, basahin ko sa Bisaya, verse by verse po mga kapatid. At ibahagi ko po sa inyo ang aking nauunawaan at nawa po ay maging mag-absorb po ito at lahat po tayo ay aandar yung ating analysis at kayo na po mismo in the end magsasabi kung tama o mali yung ating ina-analisa dito. At hindi po ito ipinipilit, kundi ito po ibinahagi lamang at nasa inyo po ang kalayaan kung inyo po itong tatanggapin o inyo pong itatakwil. Ingon din sa versikulo 11. Og mipadayon si Bisaya pag-ingon, kay usa ka tawo
nga may duha ka anak nga lalaki. Sa kaadlaw niya na ang manghod mingon sa iyang amahan, ay hatagi na kus akong bahin sa katigayunan. Busa gibahin sa amahan ang iyang katigayunan tali sa duha niya ka anak. So, kung ang ama na ating nakikita dito ay ang amang nasa langit, ano ba ang kanyang katigayunan? Yung kanyang, ano bang Tagalog sa katigayunan? Kayamanan. Ano ba ang kayamanan ng Elohim? Dahil atin na itong naunawaan na pag ang ama na sinasabi dyan ay ang amang nasa langit. So, ngayon, ang itatanong ko po sa inyo mga kapatid, ano po ba ang pagkakaunawa o ano yung pagkakaintindi niyo tungkol sa kayamanan ng Elohim? Sino pong makapagbigay sa inyo ng ano? Kautusan ang kayamanan. Bakit? Kasi ang kayamanan ni Elohim, tama yung ni Brother Peter. Overall na kayamanan ang idudulot ng Torah. Yan po ang katotohanan. Ano ba ang kayamanan ni Elohim? Ano ba ang kayamanan ng Ama na kanyang hinahati sa dalawa niyang anak? Kasi, kung uulitin ko, unawain niyo po mga kapatid, lalong kayo po mga Bisaya, kayo po nasa Zoom, sasabayan niyo po ako sa Tagalog version ng Biblia yung hawak niyo dyan. Tapos, kung kayo po may maisasagot at mayroon po kayong ideya, malaya po kayong magsalita. Uulitin ko po dito sa verse 3. Verse 12. Usa ka adlaw ni ana, ang manghud mingon sa iyang amahan, tay, hatagi na kus akong bahin sa katigayunan. Busa, gibahin sa amahan ang iyang katigayunan. Ang iyang katigayunan, tali sa duha niya ka anak. Ano bang kayamanan ng ama na kanyang hinati? Kautusan o hindi po, tama po yan, hindi po mali yung kautusan. Kautusan talaga. Pero gusto ko pong sabihin ninyo kung bakit kautusan. Gibahin pa niya, gibahin. Hinati po niya ang kanyang kayamanan. Dahil kung ito, isa-isahin po natin ito, ang mga bagay na pinag-uusapan dito, ito ang magdadala sa atin upang makilala natin ang mga panauhin dito sa istorya. Tama po ba ako doon sa aking analysis? Na kailangan po nating alamin ang mga bagay-bagay sa pangungusap o sa naging istorya upang magdala sa atin at makikilala natin kung sino-sino itong mga panauhin dito. Nang detalyado po, huwag yung hindi madetalye. Kasi ang madetalyeng pagkaunawa, madetalyeng pagkapundar po yan ng iyong pananampalataya. At kahit sinong magaling na mangangaral, o bilhin natin mangangaral na manluloko ang masasalubong mo, hindi ka maluloko. Dahil naipundar ng tama ang iyong pananampalataya. Yung pong mga nasa Zoom, baka kayo po may ano dyan. Huwag po kayong mag-alala. Abot tayo ng alas 9 ngayon. 3 topic yan. So kung wala, para sa akin, yung katigayunan o ating basahin, ito, hindi talaga ito litra por litra na mababasa na yung Torah ang kayamanan. Pero ipapakita po natin base sa ating naunawahan at resulta ng ating pag-analisa sa mga verses natin binabasa at ibabahagi namin sa inyo mga kapatid sa ating mga tagapakinig at sa mga nakapanood po ng ating live o sa ating video. So, basahin mo bro sa Exodus chapter 19 verse 1 to 6.
Huwag po kayong magtaka kung medyo mataas yung overlap sa pagbabasa ng verses dahil ayaw po natin ng cherry picking. Pupulot-pulot lang tayo dahil hindi, ang kautosan ay hindi ulam na kung ano lang yung gusto mo, yun ang gusto kainin mo. Exodus chapter 19 verse 1 to 6. Ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Sinai noong unang araw ng ikatlong buwan, buhat nang umalis sila sa Ehipto. Mula sa Refidim, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Si Moises naman ay umakyat sa bundok upang makipag-usap sa Elohim. Sinabi sa kanya ni Yahweh, ito ang sabihin mo sa angkan ni Jacob sa mga Israelita. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipto. Nakita rin ninyo kung paanong dinala ko kayo dito, tulad ng isang agilang nagdala sa kanyang mga inakay. Kung susundin ninyo ako at maging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangin. Kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal. Iyan ang sabihin mo sa mga Israelita. Okay, basahin ko po sa version ng Bisaya, King James Version. Okay, kung kayo po may King James Version na Tagalog, pakisabayan niyo po dyan sa Zoom. At kung kayo po dyan ay may Tagalog na King James Version, basahin niyo po. Ito po ang sinasabi sa Bisaya Version. Simulan ko po diretso na sa verse 3. O si Moises mitungas ngadtos sa Elohim ug ang Yahweh mitawag kaniya ikan sa bukid. Nga nagaingon, sa ingon, ikaw musulti ngadto sa balay ni Jacob ug moingon sa mga anak ni Israel. Inyong nakita unsa ang akong gibuhat ngadto sa mga Ehiptohanon o giun sa dako pagpasan kamo diha sa mga pako sa mga agila. Og midala kaninyo ngadto sa akong kaugalingon. Busa karon kun kamo mutuman gayud sa akong tingog ug mubantay sa akong pakigsabot, nan kamo mahimong pinasahi nga bahandi. Ngari kanako ibabaw sa tanang katawhan kay ang tibuok yuta ako. Kung ating mapapansin dito mga kapatid sa sinasabi, kung sa masugid, tama po ba yung masugid? Yung ba sa makugihon? Kung sa masugid mong babantayan, sinabihan ng Israel, ang covenant, yung kasunduan at susundin ang buong kautusan, sila'y magiging kayamanan ni Elohim. At kung i-analisa mo, dati na silang dati na silang mga tao. At hindi sila naging yaman ni Elohim. Kung titingnan natin yung kautusan at pakikipagtipan at ang kautusan ang naging sa kanila ba? Tulad ng kayamanan, yung bang tinawag sa Hebrew na amsigula. Kumbaga, tama po yung sagot ni Ate Lars na ang kayamanan ng Elohim ay ang Torah. At ito'y nahati niya sa kanyang dalawang anak. Ngayon, alamin natin kung paano ito nahati. Medyo sensitive po ito dahil sensitive talaga. O, ang kayamanan ng Elohim ay ang Torah at ang buong kabuhatan. Ano ba yung buong creation? Ang kayamanan ng Elohim yung kanyang buong obra. Paano po? Yung lahat, buong creation niya, yun ang kanyang kayamanan. At alam po natin na nalikha ang lahat ng obra niya dahil sa salita. Yeah. Ang roots na kayamanan niya talaga ay ang salita. Which is yung tinatawag na plan. At ito yung kayamanan niya. Itong mga linikha niya. Ito yung kanyang kayamanan. At ito yung hinati. At ang kinuha na parte ng anak para sa atin, yung hinati, ang ibinigay ay ang mga makamundong bagay. Itong mundo ang naging parte
ni bunso. At mamaya na po natin aalamin kung ano yung parte sa panganay. Di po ba? Tama, bro. Ang naging parte nung hinati ni Ama ang kanyang kayamanan, ibinigay niya sa bunso itong lupa, which is basically andito tayo nakikita. At kung babasahin natin yung Psalms 119 verse 11, pakibasa ko. Awit chapter 119 verse 111. Ang bigay mong mga utos ang pamanang walang hanggan. Sa puso ko'y palagi ng ang dulot ay kagalakan. Okay. Ako, King James Version. (119 verse 111). Ang imong mga sugo mo'y akong bahandi hangtod sa kahangturan. Kini mao akong kalipay sa akong kasing-kasing. Ug nagmatinumanon ako sa imong mga sugo hangtod sa akong kamatayon. At alam po natin itong Psalms 119 ay sulat po ito ni Psalmist David. Katigayunan sa ibang version. So, bakit ito yung kinuha nating verse? Dahil si David po ang nagsabi nito at alam po natin na na-quote po sa Biblia na si David ay ang taong after Elohim's heart. Ang kayamanan ni Elohim ay ang salita at nasumpungan ito ni David. Kaya tinawag siyang a man after Elohim's heart. Dahil si David na tao, ang kayamanan niya ay ang kautusan. Kaya siya, para sa akin, yun ang naging sanhi. Kaya tinawag siyang ang taong katulad ng puso ni Elohim. Hindi basta-basta title yun. Kaya, pwera sa mga nag-angkon-angkon David, ngayon, Estinoon. So, okay na tayo na ang ibinigay na kayamanan sa bunso ay itong sanlibutan. So, dito tayo sa salapi. Basahin po natin ulit yung kwento. Tapos sa pipilakaad niya, gibaligya sa manghod ang iyang bahin o milangyaw siya sa layong dapit. Diin iusik-usik niya ang iyang salapi sa mga kahilayan. Unsa man yung salapi? Dahil ito ay isang figurative na istorya, kumbaga isang parabola, palaisipang kwento. Ano at alinghaga? Ano po ba sa tingin ninyo ang salapi na dala ni bunso nung siya ay umalis sa bahay ng kanyang ama at iyang giwaldas-waldas yung kwarta? Kaalaman po. Dahil yung binta, kung ating susundan, ang katigayunan o ang kayamanan ay ang salita. At alam po natin yung salita ay ang source ng karunungan o sabihin na natin kaalaman. So, ang dala ni bunso ay kaalaman. Pero naputol na po yung source sa kanya kasi umalis siya sa kanyang ama at ang source nun ay ang kanyang ama. So, yung dala niya, yung lang sabihin natin natutunan niya nung nandun pa siya sa bahay ng kanyang ama. Yung alam lang niya. So, tuloy natin yung kwento mga kapatid. Tapos sa pipila ka adlaw, gibaligya sa manghod ang iyang bahin, ug milangyaw siya sa layong dapit. Diin usik-usik kaniya ang iyang salapi sa mga kahilayan. Hangtod nga nahurot
ang tanan. Unya miabot ang usa ka dakong gutom ni atong dapita o nahimo siyang walay nahot. Dahil sa ginawa ni Bunso, dala niya yung kanyang kayamanan na parte niya. So, yung dala niya, karunungan niya upang mamuhay, upang i-manage ang buhay niya dito sa mundo na naging parte niya bilang kayamanan niya. Ganun yun. Nakuha niyo po ba? Parang sabihin na ba, kanina ang ibinigay na parte, yung mundo. Tapos ngayon, karunungan. Ganito po yun. Yung karunungan na ibinigay para ka mamuhay sa mundong ito. Para makapag-diskarte ka sa mundong ito dahil malaya kang mamuhay. Malaya siyang namuhay si Bunso. Dahil si Bunso po, para sa inyong kalaman, paunahan ko po kayo, hindi po ito tumutukoy sa isang tao. Kundi tumutukoy po ito sa napakalaking lahi. Sabi niya, tungod sa kagutom, busa verse 14, hangtod nga nahurot ang tanan, unya miabot ang usa ka dakong gutom ni adtong dapita ug nahimo siyang walay nahot. Abot yung panahon, gutom gyud siya. Siyempre, naubos yung source ng kanyang alam at ginutom na siya. Busa, mialagad na lang siya sa usa ka mga mulupyo ni adtong dapita. So kulang tayo ng isang panahon dyan. Anim yan. Napay mulupyo. Kanang isa sa mga nanirahan sa lupa. Sa lugar na kung saan napunta siya. Mulupyo. Kanang lumulupyo ba? Nya, katong usa ka mulupyo dito, nahimo niyang amo. Ibig sabihin, mayroong ibang nananahan sa mundo. Ngayon, ito'y ating aalamin mga kapatid base sa ating pag-aanalisa. Sino kaya ang ibang nananahan sa mundong ito? Ha? Gentiles. Although, tama, si Bro Julius, umabot din yan sa aking pag-iisip yung sagot na yan, Gentiles. Pero, parang hindi akma sa usapin. Kaya, sabi ni Papa, yawa ko. So, yung Satan, yung devil, yung bad, yung wicked. Ang dautan, ang kasamaan, yung ibang nananahan sa lupa. At pumunta siya ron, yung Bunso. At ang natitirang doon, yun na lang, yung sinasabing mulupyo, ibang residente. At yun po ay ang kasamaan. Na kung saan, inilagay ni Elohim, asan yung Genesis dyan? Huwag na natin basahin. Yung nasa Genesis, yung sinabi niya sa Genesis 3 verse 15, na sinabi niya, mula ngayon, gawin kong magkalaban ang lahi mo at ang lahi ng babae. So, nananahan na kasama ni tao, kasama ni Bunso sa kanyang pag-alis, yun ang kasama niya. Yun ang sinasabing ibang residente sa mundo ito. Which is, nasa sa kanya rin yun. Which is yung devil. Yung kasamaan na nasa bawat pag-iisip. Yun ang kasama. So doon na lang siya kasi nahurot naman ang kanyang karunungan, ang kanyang alam paano siya makakakain. At ang usaping pagkain po dito sa aking pagkaunawa ay hindi po pagkain literal. Pagkain spiritual po ito. Which is nagmumula sa salita. Ngunit nawawalay po siya sa source dahil umalis siya. Kaya dahil sa yung gutom na pinag-usapan na napakalaking gutom po
ay gutom po yung spiritually. Kaya naisip niya, pumunta na lang siya sa ibang residente, which is yung nasa kabilang side ng kanyang pag-iisip, ni Bunso. At inutusan siya na mag-alaga ng mga baboy. So, resolve ba tayo? Dito na naman tayo sa baboy. So, okay na tayo. Alam na natin kung sino itong lumulupyo. Ang lumulupyo, ito yung masama na nasa pag-iisip ni Bunso. So, yan ang kanyang nilapitan. Dahil naubusan na siya ng pamamaraan. Dahil nawala na yung source, naputol. Dahil umalis siya. Siya ang nagputol, hindi ang ama. Kasi kinuha niya yung kanyang parte, yung kanyang share. Dahil gusto niya maging independent. Gusto niya yung independent law. So dadako tayo ngayon kung ano itong baboy. Anong ibig sabihin ng baboy? Kasi talinghaga na ito. Kung atin pong mapapansin, nasusulat po sa Matthew na huwag ihagis ang mga perlas at yung mga ginto sa aso at sa baboy. So, yung perlas at ginto tumutukoy sa salita. Yung karunungan. At siyempre, kung hindi ipahagis doon at yung salita, yung ginto at karunungan ay yun ang magdudulot sa iyo upang maging matuwid ka, siyempre, mga masasama itong baboy. Ibig sabihin, sa pagkakaunawa ko, itong mga baboy na tinutukoy dyan ay mga tao na pumili din sa paggawa ng masama. At itong si Bunso, ay sa iyong gibuhat direct, kumasaw? Tungod sa kagutom, bukod na lang unta siyang mukaon sa bungas kahoy nga gilawog ngadtos mga baboy. Tungod kay walay mihatag niya. Kaon lang siya pagkaon sa baboy. Unay hitabo mo yung tungod sa hilabihang kagutom, dahil sa sobrang gutom na naranasan niya, naisip niyang kakainin ko na lang yung mga bunga ng kahoy na kinakain ng baboy. So ano ba ang pagkain ng baboy? Basahin natin bro. Ezekiel 20 verse 25 to 26. Ezekiel chapter 20 verse 25 to 26. Kaya't binigyan ko sila ng mga tuntunin hindi magdudulot sa kanila ng buhay. Hinayaan ko na silang mahumaling sa paghahandog sa kanilang mga Diyos-Diyusan. Binayaan kong ihandog nila pati ang kanilang mga panganay upang sila'y mismo'y mangilabot, sa gayon makikilala nilang ako si Yahweh. Verse 20, chapter 20, verse 25, Bisaya version. Busa, gihatagan ko silang mga balaod nga dili maayo o mga tulumanon nga dili makaluwas kanila. So, ang nahitabo, itong figurative kasi itong yung bunga ng kahoy. Ito'y tumutukoy sa salita. Tama po ba? Tumutukoy po ito sa salita dahil ito'y pagkain ng mga baboy. At ang salita ay batas. Torah, instruction. At ang sabi ni Elohim, binigyan sila ng batas na hindi makakapagligtas at hindi mabuti. Yun ang nangyari sa mga baboy at ni Bunso. Dahil ang mga baboy, pinagmamay-ari ng ibang residente, itong mulupyo. Dahil itong mulupyo ang may-ari ng mga baboy at itong si Bunso na pilitang mag-alaga sa mga baboy. Sis para sa akin, itong Bunso ay ang Israel at ang baboy itong the rest ng mga bansa.
na kung saan nalilang nitong ibang residente dito sa ating pagkatao. At para sa aking pagkakalam, mga kapatid, sa aking pag-aanalisa sa katayuan ngayon ni Bunso, itong mga pastor na kung saan hindi nakakaalam tungkol sa daan pabalik sa Ama. Kung saan nagpapakain na lang sila sa mga baboy. Kaya, swerte, mapalad tayo. Mapalad ka, Bro Renson. Mapalad si Papa. Dahil dati kayo, taga-alaga ng baboy. Ngayon po, nahanap nyo ang daan pabalik sa Ama. Lahat ng tao, pinakain po nito. At dahil ito, Bunso, nagmamagaling, napilitang lumapit nito. At siya pa ang nakiusap. So, para sa akin po, mga kapatid, buong creation na nagmumula kay Adam. At ang panganay sa lahi na mula kay Adam ay ang Israel. Yan po ay mababasa natin, mga kapatid. Basta, ayun pala dito pala sa ating notes. Hindi mo siya mapin. Exodus 4:22. Exodus chapter 4 verse 32. 22. 22. Okay. Tika mo. Asan yun? 22 bro. Kung magkagayon, ganito ang sabihin mo sa kanya, ipinapasabi ni Yahweh ang Israel ay aking anak na panganay. Okay. Nung si Moises ay nandun sa Egypt, inutusan siya, sabihin mo kay Pero na si Israel ang panganay kong anak. Kaya marami pong nalilito tungkol sa kwentong ito. Sabi nila, ang Israel ang panganay at ang Gentiles ang nawala. Pero mga kapatid, para sa akin, ang bunso na lahi ay ang lahi mula kay Adam at ang panganay na pinili, sinagsilbing panganay sa lahi ni Adam, ang pinili ay ang Israel. At aantabayan po natin ang mangyayari sa pagbabalik ni Israel tungkol sa kwentong ito. Dahil napakalawak po ang kwentong ito tungkol sa kasaysayan ng humanity sa ating panahon. So, pupunta tayo kung ano ang mangyayari sa pagbabalik ni Bunso sa bahay ng kanyang ama. At kayo po ang magdidetermina. Kung tatanungin ko po kayo, nakabalik na po ba si Israel sa bahay ng kanyang ama? Hindi pa. Hindi pa. On the way pa? O alamin po natin ayon sa kwento at ayon sa kasalukuyan ating nauunawaan sa ating sitwasyon. Luke chapter 15, verse 18 to 24. Pakibasa po. Lucas chapter 15 verse 18 to 24. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Elohim at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila at siya ay nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa inyo at
sa Elohim. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng Ama ang kanyang mga alila. Madali. Kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at bigyan ninyo siya ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang buya at kayo'y magdiwang, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. At sila nga'y nagdiwang. Nasa bukid doon ang anak. Okay. 24 na. Okay, babasahin ko po sa Bisaya at iisa-isahin ko po ang pagbibigay ng pangunawa ko dito sa talatang ito. Kung ano ang nangyayari o mangyayari sa pagbabalik ni Bunso. Kilala na natin na si Bunso, ang buong kasaysayan ng tao mula kay Adam at may panganay dyan na siyang mangunguna sa pagbabalik sa Ama kung saan siya si Israel. Sinabi dito sa verse 18, Bisaya version, sa katapusan, nakaamgo siya sa dako niyang sayo. Ug mingon siya, nagsubra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan. Samtang ako, hapit ng mamatay sa kagutom. Busa mo pauli ako ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya, tay, nakasala ako sa Elohim ug kanimo. Dili na ako ang nga iluhon nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Huwag po kayong magtataka mga kapatid kung mayroong sinabi dito na nakasala ako sa Elohim at sa iyo Ama, dahil po ang translator po nito ay iba po ang kanyang pag-unawa sa ating naunawaan. Dahil ang kanya pong pagkakilala, ang Ama dito ay si Abraham. Pero dahil napakarami po, kahit po yung Jewish, kahit po yung kasama natin sa Karkar dati, ganun ang pangunawa po nila na ang Jewish Orthodox, yun daw ang panganay. At tayo daw itong mga bunso. Pero kung i-evaluate mo po mamaya, hindi po sila nagtugma doon sa karakteristik ng panganay. Yung sinasabing Jewish. Hindi po sila nagtugma. Kundi yung Israel, yung Jewish na sinasabi ay tumugma po sa kasaysayan ng bunso. Na kung saan siya ang panganay sa lahi mula kay Adam. Nung pauwi na yung bunso, sabi niya, habang iniisip pa lang niya na uwi ako sa bahay ng aking tatay kasi andun, daming pagkain, lusog pagkain doon. Tapos ako dito, halos mamatay na ako sa pagtitiis. Kaya uwi na ako sa bahay. Pero habang nasa siya, pag plano, inisip niya ang kanyang sasabihin. Sabihin niya pagdating doon, tay, nagkasala ako sa iyo. Huwag mo na lang akong ituring anak. Ituring mo na lang ako isa sa iyong mga alipin. Or, ano ba yung sulugoon? Serbang. Kaya, dili na ako angay nga ilhon nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Busa milakaw siya o may pauli ngadto siyang amahan. Apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya ug naluoy siya sa iyang anak ug midagan aron pagtagbo kaniya ug unya migakos ug mihalok kaniya. Unya mingon ang anak ngadto sa amahan, tay, nakasala ako sa Elohim ug kanimo dili ako angay ilhon nga imong anak. Kung ating mapapansin dito mga kapatid, i-evaluate niyo po kailan ito nangyayari. Bang lumabas yung mga pag-aaral, hindi sa itinaas natin mga kapatid yung ating pag-aaral, na ang tanging solusyon, aminin mo, nagkasala. Aminin mo.
Ngayon nangyayari ito. Pauwi po ang bunso. Ang panganay sa lahi ito. Pauwi po. Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon. Dali, mingon siya, ang labing maanindot nga bisti ug isulob kaniya. Sulobi usab siya singsing ang iyang tudlo ug sapatos siya. Ngayon po mga kapatid, alamin po natin ano po itong bisti. Ano po itong damit na sinasabi. Ano po ito? Yung damit na sinasabi dito. Ano kaya? Kasi yung damit, isang figurative na pagsasalaysay o paglalakad ba? Pagkasabi. Kung ating mababasa dyan sa Revelation chapter 22 verse 14, kung sa ganit sa ayan bro, sige. Revelation chapter 22 verse 40. Mapapalad ang Okay. mapapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Ito'y nasa last. Ito'y nasa panghuli. Kung saan itong nililinisan damit, yung pong isinusuot. At alam po natin itong damit na tinutukoy dito sa ibang version, ang ano po dito ay kautusan. At ang kautusan ay ang righteousness ng Ama. At sinabi ni Apostol Paul sa Ephesians chapter 6 verse 11. Hmm. 6:11. Ephesians chapter 6 verse 11. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Elohim upang mapaglabanan ninyo ang mga anak ng Diablo. Sa aking pagkakaunawa, itong damit na isinuot ay ito po yung pangunawa tungkol sa tunay na mukha ng righteousness. At sa pagkakatingin, sa pagkakaunawa ko po, ito'y isinusuot na sa atin. Unti-unti na pong naihayag at lumulutang ang tunay na itsura ng righteousness sa ating Yada. pagkakaunawa. At iyan ang time na isinusuot ng Ama sa kanyang anak na umuwi, na umaamin, nagkasala ako tayo. At hindi lang isang beses narinig ko sa bibig ng ating mga kapatid na sabi, kahit ano lang ako doon sa kaharian ng Elohim, may tagawalis lang. Ibig sabihin, hindi malayo yung nagaganap sa ating mga pag-iisip ang paglalahat tungkol sa pauwi na anak na nawala. Pero yung unang umuwi, ito po yung panganay sa lahing ito. Huwag po kayong malito dahil sabi bunso tapos panganay. Mauunawaan niyo po mamaya. May bunso tapos panganay. Okay, mga critics, paghilom para makasabot ka. So, ang isulot, yung isinusuot na damit, yun po ay ang tunay na pangunawa tungkol sa righteousness. Tama po ba? At ngayon po, unti-unti nating isinusuot yan sa ating mga pangunawa. Ang righteousness, isinusuot po ng Ama sa atin. Yan po ang napapansin ko. Sabihin na po, Damax na yung claim, bahala kayo. Tapos, may kasunod. Sabi dyan, kipasulutan pag yung singsing. Karon kung sa maning singsing. Kamu, ay may labot ka. Ano maning singsing? Ano ba itong singsing na isinuot
dito sa kamay ni Bunso. Oh, alam natin, may kasunduan. Kasi yung gamit, ano na paloob na yung buong kautosan. Dahil yun ang righteousness. Pero may sinuot talaga. Dito, sa daliri, ano? Yung singsing, Covenant ba? silyo sa pakiksabot, kung magkasal, suot na dire. Covenant contract. Ang sagot. Ilhanan, kaya ikaw, Palatandaan. iyang katawhan. Nagata mong tips. Yung palatandaan, binigay sa atin yung palatandaan na tayo ang Israel. Bro, Exodus, hindi ko pala, simulat to. Exodus 31 verse 12 to 17. Exodus chapter 31 verse 12 to 17. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na ipangilin ang araw ng pamamahinga sapagkat ito ang magsisilbing palatandaan sa inyo at sa inyong mga salinlahi na kayo'y aking pinili para maging bayan ko. Ipangilin ninyo ang araw ng pamamahinga sapagkat ito'y sagrado. Papatayin ang sinumang hindi magpahalaga dito at ititiwalag sa sinumang magtrabaho sa araw na ito. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit ang ikapitong araw ay araw ng ganap ng pamamahinga at nakalaan para sa akin. Papatayin ang sinumang magtrabaho sa araw na iyon. Ipangingilin ito ng lahat ng inyong salinlahi bilang tanda ng tipan. Ito'y isang palatandaan ko at ng bansang Israel at ito'y mananatili habang panahon sapagkat sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang langit at ang lupa at nagpahinga ko sa ikapitong araw. Okay. Ezekiel 20 verse 12. Ezekiel chapter 20 verse 12. 12. Ibinigay ko rin sa kanila ang mga tuntunin para sa araw ng pamamahinga para maalala nila na ako si Yahweh ang kanilang nagpapabanal sa kanila. Ezekiel chapter 20 verse 20. So verse 20. At pahalagahan nila ang araw ng pamamahinga sapagkat ito ang mag-uugnay sa kanila at sa akin. At sa ganito'y makikilala nilang ako si Yahweh ang kanilang Elohim. Ngayon po mga kapatid, ako po'y lubos na naniniwala na suot po natin ang singsing. Lubos po akong naniniwala mga kapatid Amen. na ang singsing na palatandaan bilang bayan ni Elohim, suot po natin. Kaya gano'n na lang po yung tuwa ko nung nakita ko ang Sabat na sinisilibrate ng Israel sa unang pagkakataon sa journey. At napatunayan at naunawaan at ipinaunawa sa atin at na-explain na po natin ito na yung Sabat natin, yung Sabat nila noon, panahon sa Misaya at ngayon ay ang ating Sabat. At yan ang palatandaan na sa atin po na isuot. Nung nawalay si Israel, nung nawalay ang bunso sa kanyang pagbalik, nakasuot na po siya. Sinuotan po siya ng Ama. Ng damit. Yung righteousness. Yung tunay na righteousness. Yung tunay na kaunawaan tungkol sa righteousness, isinuot po sa atin. At ang Amen. tunay na Sabat, yung tunay na singsing, Praise sinuot God. po sa atin bilang palatandaan na tayo po ay nakikipagtipan at tayo ang bayan na Israel. E gano'n na lang po yung kagalakan. Imagine nyo mga kapatid, napakarami po ang nag-interpret ng verse na yan. Pero ngayon, parang may nagtulak sa akin kagabi na yan ang ibahagi. At nasabi ko, naisip ko na papanahon, although mahirap para sa akin, dahil napakahirap kong i-explain, napakahirap. Huwag problema, naunawaan ko po ang problema, yung paggawa ng pattern, yung paggawa ng, ano ba, kung paano mo ipakain, kung paano mo i-deliver sa tao. Hopefully, naunawaan niyo po mga kapatid na wala pong dapat
mag-alinlangan. Suot niyo na po ang damit ng righteousness. Suot na niyo po ang palatandaan. Bayan niyo. Yada. Amen. Suot na po natin. At garantisado po ako niyan. Ito. Yung sapatos. Pakibasa mo. Corinthians chapter 5 verse 20. Verse 25, 20. First Corinthians chapter 5 verse 20. Nagtitiwala sila sa Elohim at laging nanalangin sa Kanya. Dinirinig naman sila at laging tinutulungan dahil dito'y nalupig nila ang kanilang mga tao. Okay. Itong sapatos na sinasabi dito, ito po yung bang pagsalig. Ano ba yung pagsalig? Ha? Bang tiwala mo sa Elohim na kung saan suot mo na kahit napakalabo po yung tsansa, pero dahil nasuot mo yung trust, hahakbang at hahakbang. Which is nangyayari po yan. Nangyayari po. Kahit napakanipis po yung tsansa, pero kayo'y nagtiwala. Napakanipis po yung tsansa, nagtiwala po ako. At sabihin ko mang mayroon akong doubts, pero pinatunayan ko may tiwala ako dahil ginawa ko. At ang resulta, makita ko kayo po'y may tiwala dahil nandito kayo. Andyan kayo. Kaya suot niyo po ang sapatos. Yung pananampalataya. Sapatos, yun po yung tiwala. Yung pagsalpan, pananalig mo sa salita. Bakit ka nagkaroon ng matibay na pananalig? Dahil suot mo na. Alam mo na ang tunay na itsura ng righteousness. At sabi pa nga ng isang kapatid natin, kahit sino pang makakasalumuha o makakasalubog ng mga ngaral, hindi na tayo maluluko. Bakit? Alam natin ang tunay na itsura ng righteousness. At yan ang patunay na bumabalik. Bumabalik na ang lahing ito. Napakanipis po ng tiyatsa, pero hahakbang at hahakbang tayo. By next year, hindi na po tayo kakasya dito. Yada. Amen. Yada. Dahil sa ayaw at sa gusto nila, hindi po mapipigilan ang katotohanan. Sisingaw at sisingaw ang katotohanan. Yada. So, okay po ba na unawaan po ba natin ang ating topic tungkol sa nawalay na anak? So, para sa akin, ito ang summary. Ang nawalay na anak, ang kabuuan po nun ay mula kay Adam at ang piniling lahi na naging panganay upang tagadala o maging liwanag. Ngunit nabiktima rin dahil kinuha niyang kanyang parte ay ang Israel. At ngayon nagbalik na siya. Ngayon dadako tayo sa susunod na pangyayari. Huwag natin basahin yung Joshua. Kasi yung sa Joshua, yan ay advice ni Elohim kung manalig ka sa salita, saan ka paruroon, tutulungan ka, pagpapalain lahat ng gawa ng kamay. So, diretso tayo. Kung ano po mga kapatid, yan po ang patunay na ang sapatos ba, yung paniniwala. Magtiwala ka lang sa salita. Isuot mo yung pagtiwala mo sa salita. At magawa mong mabulay-bulay mo ang salita 24/7 sa lahat ng sa buhay mo kung ikaw ay may tiwala sa salita. At yun mismo ang nangyari kay Joshua at matagumpay po si Joshua na pumasok sa lupang kanto. Ngayon, kung nagawa yun ni Joshua dahil suot niya yung tiwala sa salita, kung isuot din natin, magagawa din natin ang pagpasok sa syudad na ipinangako ng Elohim. Amen. So, ngayon, kilalanin po natin Amen. ang pangalan. Basahin mo po, bro, ang Luke chapter 15, verse 25 to 32. Luke chapter 15 verse 25 to 32. Nasa bukid noon ang anak ng panganay. Nang umuwi ito at malapit na sa bahay, narinig nito ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong,
Bakit? Anong mayroon sa atin? Dumating po ang inyong kapatid. Sagot ng alila. Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang buya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ang kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, pinaglilingkuran kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkatuwaan kami ng ating mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang buya. Sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng ating ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang sapagkat patay na ang kapatid mo. Ngunit nabuhay, mawala, ngunit muling natagpuan. Okay? Basahin ko po ulit sa Bisaya version tapos iisa-isahin ko po. Meaning gayon na dito sa uma ang anak at magulang sa iyang pagpauli o sa diha nga duol na siya sa balay. Nabati niya ang huni ug mga panagsayaw busa iyang gitawag ang usa sa mga sulugoon ug iyang gipangutana. Nagunsa man kamo diha? Mitubag ang sulugoon. Ang imong manghod mipauli na o gipapaihaw sa imong amahan ang pinatambok nga nating baka. Tungod kay nahiuli man ang nga maayog lawas ang imong igsuon, nasuko ang magulang ug wala mosulod sa balay. Busan migula ang iyang amahan ug gialam-alaman siya aron mosulod apan mitubag siya tay. No naaragod sulod sa daghang mga tuig nag-alagad ako kanimo. Ingon nga usa ka ulipon ug wala gayud ako magsupak sa imong mga sugo. Apan unsa may imong gihatag nako? Wala gayud bisag nati nga kanding na lang unta aron maglipay ako uban sa akong mga higala. Apan kanang imong anak nga nagusik-usik sa tanan mong katigayunan uban sa mga daotang babae ug sa iyang paghiuli mo hinong ihawag pinatambok na nating baka. Ang amahan mitubag, anak, ikaw kanunay nga uban kanako ug imo ang tanan kong katigayunan. Apan kinahanglan gayon nga magkumbira ug maglipay kita kay ang imong igsuon namatay ug karon nabuhi, nawala siya ug karon naklaganan. Kung ating ilagay mga kapatid, pasukin natin yung pangunawa nila na yung Jewish, yun ang panganay. Kung titingnan po natin yung kategorya ng karakter na pinakita dito tungkol sa panganay, hindi po nagkasala. Buong buhay siya naglingkod. May tao ba na makapaglingkod sa Elohim buong buhay at hindi makapagsuway sa utos ng Elohim? May tao ba? Kaya, Wala. sino ang panganay? David. Sino panganay? Sa Bisaya. Si Misaya daw sa kanila. Tapos, pag sabihin mo si Misaya, nagmagalit ba siya kung tayo gagawa ng righteousness? No. Yan kaagad ang maging red flag na nasasalubong sa iyong tanong pag sabihin mo si Misaya. Si Lucifer. Light bringer. Sino? Sisgay. Sino man sisgay? Sino kaya itong panganay na sinasabi? Upang maano po natin, masagot po natin yung kanilang paliwanag na itong panganay ay ang Orthodox Jew na kung saan galit daw sa atin ngayon na nagtutura na kung saan wala tayong karapatan dahil Gentiles na tayo. Sabi, pangahas yung si Rowie na yan. Pinakialaman ang Torah, wala siyang karapatan dahil hindi siya Israelita. Okay.
Malapit. Detalye mo. I-detalye mo. Punta na natin sa kaliwat. Kaliwat. Oh, sige. Go on, go on. Tumpak. Kumao gining bata. So para na ako, mga igsoon, para sa akin, ang panganay na sinasabi dito ay ang mga nagtagumpay sa first fruitful at naging anghel kaisa sa righteousness. Kung tawagin angel, malaki. Kaya kung napapansin nyo kanina, sa ating pag-aaral sa ating Torah for kids, for children, mayroong pong pagpapaliwanag na mayroong pagkakaiba yung first creation at second creation. Dahil yung first creation, ito po yung malakim, naging malakim na yung mga nagtagumpay. At malayong malayo po ang gap sa chapter 1 at chapter 2. Dumaan po ang mataas na panahon. Kaya sabi ng ating teacher kanina sa mga bata, hindi po mali ang siyensya at hindi rin po mali ang Biblia. Nabudburan lang ng libadurang pangunawa kung kaya kailangan mong manindigan alin ang tama. Siyensya o Biblia. Ngunit wala pong nagkakamali, hindi po mali ang siyensya. Kung titingnan niyo po, may nagtagumpay sa unang lahi, which is yun ang tinatawag na thousands of angels. Ano ba ang angel? Ang angel ay isang messenger ng Elohim. Kaisa po siya ng Elohim. Sa paanong paraan? Sa righteousness. At kung makikita mo bakit ko nasabi siya righteous, dahil nung sinabihan siya, kung titingnan mo, yung pagmamayari ko na, sige huwag kang mag-alala na, andito ka palagi sa pamamahay ko. At yung pagmamayari ko, pagmamayari mo. Bakit? Kaisa sila sa righteousness. At yung nawala, yung lahi po ni Adam. At ang panganay po na magdadala sa ilaw ay ang Israel. Kaya yung panganay po, angel po yan. Wala pong taong makakagawa tungkol sa kanyang karakter na ipinakita dito. Naglingkod siya sa Elohim buong buhay niya. Sabihin niyo Orthodox, yung mga Orthodox, malayong malayo po. Hindi nila makagawa. Ang panganay ay ang first couple na nagtagumpay. At yung nadatna ni Cain, yung vindicated na lahi, napapaubos na. Theory ko to, nasa sa inyo po kung tatanggapin niyo. Nung nadatna ni Cain at doon po siya nakakuha ng asawa, yun po ay inaabangan na ng plano ba? Yung gagawin, kasi nababasa ni Elohim ang gagawin ng tao. Sa simula pa lang, alam na niya ang katapusan. Kaya nag-abang na siya ng program sa gagawing kasamaan o pagsuway ni Cain sa utos niya. At yun ay magdudulot ng kaligtasan sa unang lahi na kung saan maihalo sa genes ni Cain ay madala hanggang sa ating panahon at maligtas sa pagdating sa pagpapalang ipinangako kay Abraham, which is yung Messiah, na kung saan dala niya ang tunay na righteousness. Theory lang yan, mga kapatid. Huwag niyong seryosuhin. I-analisa niyo po. At malaya po kayong tanggi. Sabing malayo iyan bro, dahil ito yung posibleng magtanong po kayo kung kayo po'y nalilituhan. Sasagutin po natin ayon po sa ating nalalaman. Posible ba? Posible nga. Yeah. Yung panganay dyan, hindi yan orthodox. Kapal ang mukha nila.
kapal ng mukha nila, mga kapatid. Aangkin-angkin sila sa righteousness. Kababalik lang ng lahing ito. Dahil kung titingnan mo sa buong mundo, sa pagkakalam ko, tayo lang ang nakakabalik sa tunay na sabat. At yan ang palatandaan sa lahing pinili. Amen. Purihin At ang hindi yan Aba. nakukuha sa pagsisikap ng tao. Dahil kung ako, hindi 10 beses ko binasa yan. Mahigit pa dyan. Pero sa tingin ko, may level na tinitingnan ng Elohim na tinitingnan niya sa iyo. Kung mapagkakatiwalaan ka yung righteousness na level, kung aabot ka doon, ipagkakatiwala siya. Ipapagkatiwala niya yung palatandaan. At naibigay niya po sa atin. Sa kumunting komunidad na ito, andito ang tunay na mukha ng righteousness at andito ang singsing na kung saan mo. Yun ang sabat. Palatandaan ng kanyang lahing pinili. Yada. Yada. At tungkol sa mga bagay na natatago, hindi po yan ang pakay natin upang hambog tayo. Na pinaalam natin at naalam natin. Kundi naging package na lang yan, naging bonus sa atin habang tayo'y humahambang dahil suot natin yung tiwala sa salita. At ibinigay ng Elohim. Upang hindi ka malilito at walang nating hangin na tanong sa iyong pag-iisip kung sino ang panganay. At bakit kung yun ang panganay ay ang first couple, bakit may naabutan si Cain? Dahil yun ang vindicated na lahi na hindi nagtagumpay at naparusahan. At isinisave pa rin ng Elohim sa pamamagitan ng pagsuway ni Cain sa kautusan, ginawa niyang kaligtasan. Kasi alam ni Elohim ang gagawin ng tao. Simula pa lang, alam na niya ang katapusan. So, sana po ay kala ko aabot ito ng alas 7. Pero napakadali lang pala. Ano lang pala yun? Jeremy's lang pala yun. Yada. Naunawaan niyo po ba? May itatanong po ba kayo? May kalituhan po ba kayo? Gusto niyo po bang i-clarify? Sisikap ko. May kalayaan po kayo magtanong, mga kapatid. Yung mga nasa Zoom. Okay na? Okay. Ulbaan si Bro Rinson, bagyan ako, alas 9 bigyan mo man, bro. Yung ako may pakawag ni pag-deliver. Hindi ko talaga alam, mga kapatid, kung paano ito i-explain. Kasi, although alam ko, naunawaan ko yan. Pero yung problema, kung paano ba i-serve. Pero, pag ang ano na talaga, wisdom ng Elohim, nangusap sa inyong mga puso't isipan, at napakadali lang pong natanggap mo. At naunawaan niyo po. At hindi ito, pag ulog-ulog ba? Ano yung pag ulog-ulog? Hindi ito pambubula upang kayo magbigay o kayo pa mag-ano pa. Hindi ito yung katotohanan na nakikita ko kung saan nangyayari sa ating panahon. Wala akong makukuha kung mambubula ako sa inyong mga kapatid. Yan ang klaro-klaro. Walang bulahan dito. Ang totoo ay totoo. At kung ano yung ipasabi sa sabihin ko. Kahit napakahirap ko sa part ko, gagawin ko dahil pinagkatiwala sa akin. Kailangan panindigan ko yung tiwala, yung pinagkatiwala sa akin. Salamat po na marami. At kung kayo po may katanungan, malaya po kayong magtanong, mag-chat. Kung nag-iisip pa kayo at nagda-digest ng inyong nasa inyong pag-iisip, pwede nyo pong itanong yan sa mga Zoom natin o sa ano man. Magandang hapon at happy Sabbath sa inyong lahat. Happy Feast of Unleavened Bread. Salamat sa Aba.